Nag-obra talaga. Hello, good morning everyone. So my task for today is to assist you, moms and sirs, for familiarizing the ASU LMS. So to make it simple, I will share my LMS classroom during the first semester of academic year 2021 to 2022. So ito siya. So ito yung ano ko, classroom last semester, academic year 2021 to 2022. So bali trial version siya to. So bali that time nasa blended learning tayo, 'di ba? So yung ginawa ko, may printed module and then may LMS and then meron tayong GC tapos Facebook group. So yung problema doon ay medyo mahirap mag-gather ng output outputs ng student. Kasi nga kapag hindi naka-submit yung student sa LMS, kailangan ko pa siyang i-check sa Facebook group. So kung wala sa Facebook group, kailangan ko pa siyang i-check sa GC kung nakapag-submit siya. So paano kung wala? So check ko ulit sa Google Drive kung meron bang in-upload na output yung student. So ganun yung naging problema ko. So ngayon, last first semester academic year 2021 to 2022, in-implement ko yung LMS. Hindi na ako naggamit ng ibang platform like Facebook group, pero gumamit pa rin ako ng GC o group chat para sa instruction dissemination. So ganun 'yun. Okay, so bali ito yung mga so yung nakita niyo sa screen ko, ito yung LMS noong first semester academic year 2021 to 2022. Okay. Okay, so share screen ko lang yung screen. Okay, so okay, so bali ito ngayon yung aking dashboard. So bali sa site home, dito natin makikita yung courses na course handling ko. So bali ito yung first semester academic year 2021 to 2022. And then dito banda sa ibaba, ito yung course noong first semester academic year 2021 to 2022. So ito siya. And then ito yung pinaka-latest na course na hinahandle ko ngayon sa ngayong academic year. Okay. Okay, so paano ko siya hinahandle? Okay, so try kong i-open noong first semester. Okay, so ito yung example. Okay, so kung nakita nyo rito sa aking screen, ito yung buong klase. Ito, so from course description, so pinost ko siya dito. And then ito yung course outline. So sa ginawa ko sa course outline, ginawa ko siyang forum. Okay, bakit siya forum? Para makapag-comment yung mga estudyante kung ano yung mga expectation nila sa course. Okay, so lagay ako rito ng instruction and then paano nila ma-access yung ASU email nila. Then, so yung forum na ito is graded. Then ito yung mga reply ng mga student. Nice. Nice. Active student spotted. Okay, bakit siya active student? Kasi nag-post ako ng forum September 3 and then nag-reply siya agad. So hindi rin siya agad-agad dahil
gabi siya nag-reply. So, hindi ko siya stricted na ano na mag-reply ng before 5 p.m. kasi nga nasa blended learning tayo. So, at their own pace. At their own pace pala. Okay, so ito yung ibang reply ng mga student. So, yung mga activity na or yung basic na pinagawa ko sa kanila ay attach here with is the course outline of the CC 101 Computational Science. So, ito yung file. So, yung file na ito ay naka-uploaded sa Google Drive. So, ito siya. So, yung pinagawa ko sa kanila ay mag-send lang ng screenshot. Okay, so try ko to. Yung isa. Okay, so ito yung mga output ng student. Ito lang. Then, move on naman tayo sa Unit 1. So, ito yung topics. Tapos, to access the lecture notes, so click here. So, yung file na ito ay nakalink din to sa Google Drive. Okay, so bakit sa Google Drive ko ina-upload? Kasi yung server natin ay limited storage lang. Since yung Google Drive natin, kapag ginamit natin yung ASU email, so meron tayong unlimited access sa Google Drive. So, doon ko na lang ina-upload yung mga lecture and mga videos na ginagawa ko. And then, meron din ako ditong graded recitation. Okay, so saan ko ginagawa to? Okay, gumawa din ako ng forum. Okay, so ito siya. So, laging si Hadasa Manalili yung first responder ko. So, yun. Okay, so grade user. Try ko lang kung na-gradean ko to. Okay. So, hindi ko na-gradean yung iba kasi masyado na silang late nag-response. Okay, so makikita dito, kung nag-response yung student, meron siyang naka-post. So, halimbawa ito. So, ibig sabihin nakapag-reply siya sa forum. Okay, so yan. Then meron tayo rito grade sheets. So kung meron tayong ginawa rin rubrics for grading for essay, so pwede natin siyang ilagay rito. Then yung quiz 1 ko, ito siya. So point of view, so bali essay type siya. So try ko lang, okay. So yung attempt, ibig sabihin nito, ito yung mga student na nag-attempt or nakapag-submit ng activity or quiz. So, try kong i-open. Okay. So, ito yung mga student na kapag-submit. And then, makikita natin dito yung history ng student, kung kailan nila ginawa. Okay. So halimbawa, ito, September 6, then natapos siya sa September 6 then 2:53 p.m. So, may history. So, ilang minuto niya ginawa. So, meron din dito. So, meron ditong 9 days and 18 hours kasi nga, nasa blended learning tayo, and then sinabi natin sa kanila na na study at your own pace, di ba? So ganun 'yon. So meron din ditong 16 minutes. Then ito yung idol ko. 50 seconds. Paano kaya nangyari 'yon? Hello, napakama. Yes, sir, we can still hear you po. Okay, so malalaman talaga natin kung gumawa yung estudyante at ilang minuto nila ginawa yung activity or quizzes. So ayan, may history siya. And then andito yung score. Okay, so proceed tayo sa unit 2. Okay, so sa unit 2 ito siya. So exercise 1, ano ba yung pinagawa ko sa kanila? So try ko. Okay. So ito yung mga quizzes ha. Okay, so kapag clinic natin yung continue last preview, bali yung purpose nito is to monitor the quiz nga ginobra. Okay. So how to write a comment in the Python script. Ito lang yung mga activity ko. And then dito sa quiz navigation,
So kung meron tayong 10 items, so yung makikita natin dito sa quiz navigation is 1, 2, up to 10. So kapag nakapag-next yung student, so yung navigation or magna-navigate dito sa second box. Then and so on. Okay, so sa start a new preview, kasi nasa teacher account tayo, pwedeng mag-attempt si teacher para ma-monitor kung tama ba yung nilagay na answer key. Pero since itong activity na ito ay coded siya, hard copy, I mean, yung ina-attach na sagot nila dito ay yung screenshot or yung source code na pinapagawa ko sa kanila. So, yung file o yung mga sagot nila sa Google Drive and then i-attach sa dito mismo sa answer box nito. So, paano natin yung malalaman? So, check ko rito. Okay, answer. Okay, so check ko lang muna kung may question sa sa chat. Okay, so may question po dito na, Sir Kent, please explain when you say ginawang forum, how is that? Okay, balik ko. Reaction. Ma-react ka na ako. Sino nag-question? Okay. Yung detailed version po ay mamaya sa portion ko na po. Yung kay Sir Ken kasi na portion ay parang overview pa rin. Okay? Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so since overview, so kailangan siguro pabilisan. Okay. Okay, so explain ko lang muna dito sa sa dashboard. Okay, yung dashboard na ito, yung part ng dashboard na CN101 Computational Science, ito yung button para makita mo yung buong dashboard mo. Okay, buong lecture, general siya. And then yung participants, ito yung students na naka-enroll sa course. So yung mga student. So kung wala kang student na na-enroll sa course, ibig sabihin wala pang student na naka-enroll sa course mo. Ganun yun. So meron tayong mga irregular students. So kapag in-upload yun ng ng admin or ng teacher, so siyempre wala siya doon sa actual na pag-upload. So kailangan mo siyang manual na i-upload. So next topic ni Sir Tinga ay meron tuturuan kayo niyan, sir. Then sa badges, hindi ko siya masyadong ginagamit. Same din sa competencies. And then yung grades, dito makikita yung mga output ng student. Okay, so ito yung mga list of students na naka-enroll sa course. Alphabetical po siya. Then makikita natin dito yung activity 1. Then kung napansin nyo ito, yung deletion in progress, since nasa trial version pa ako, so marami pang iteration, marami pang changes, so hindi pa final yung ginawa kong lecture, so kailan ko siyang i-delete kasi nga may mali, so ganun. And then sa graded recitation, so hindi ko siya na-grade dan. So then sa quiz, so since yung quiz na-checkan ko na and then automated yung pag-check, so meron siyang output. Then course outline sa forum, isa lang yung na-grade dan ko. Sorry. Then sa unit 2, so since ang unit 2 is forum din tapos hindi siya graded forum, so hindi ko siya nabigyan ng grade. So kung makikita nyo, wala siya makitang grading dito. Then exercise 1, ito. Makita nyo may mga score. So ibig sabihin may grades. Then yung walang grades, it means lang na hindi nakapag-submit yung student. So wala siyang grades. And then yung tanong, paano sir ma-upload or paano ma-copy yung grades sa class sa class record. So, yung ginagawa ko, punta lang tayo dito sa sa export. Bali pag in-export natin to, check lang natin yung Excel spreadsheet para pwede natin siyang i-copy later on. Then Excel spreadsheet, tapos ano yung mga quizzes na graded. So since graded lang naman yung
gusto nating kunin. So, check lang natin yung mga activity, tapos mga quizzes, tapos course outline, wala na din to. Then unit 2, wala din kasi topic lang naman siya. Yung exercises, activity, okay. Tapos midterm exam, i-check lang para makasama siya sa sa pag-export. Then case study. Okay, so kung napansin niyo rito sa sa ini-export, meron ako rito case study compliance, final activity compliance, may exercise 1 compliance. Bakit? Kasi ito yung binigyan ko ng chance yung student na makapag-comply ng mga exercises nila at activities. So balik lang muna ako dito sa sa sidebar ko, and then hanapin ko lang yung compliance na unit. Okay. Okay. So dito sa sa flashback ko lang konti Sa exercise 1, meron tayong mga student na hindi nakapag-comply. So yung ginawa ko, so para masabi naman na sumusunod ako sa rules, wow, sorry. Gumawa ako rito ng compliance na report. So bali students who did not submit it. So sa quiz na ito, itong student lang yung pwedeng makapag-comply ng activity. So kung merong student na nag-submit tapos nakapag-submit tapos may grade naman sila, hindi na sila counted. So open ko lang 'to So meron ako ditong 7 attempts. So ibig sabihin ito lang yung hinihingi kong students na mag-comply, pero may 5 masisipag na estudyante na nag-comply ulit. So ito siya. So yung ginawa ko, hinanap ko lang yung student na kailangan na mag-comply. And then yung iba na nag-submit na hindi naman kailangan ay hindi ko na chinek. Okay. Then same din sa ibang exercises ko. Ito. So ito yung mga student na nag-submit. So ilang student to? 15 student lang yung nag-submit. So check ko lang dito sa participants kung ilan yung student ko. So bali may 24 participants ako or 24 students. So it means na mayroon akong 6 or 7 na students na hindi nakapag-comply sa ganung activity. Okay. So balik ako dito sa grades, and then import ko lang. So export, and then Excel spreadsheets. Then check ko lang yung mga activity na may grades. Activity 2, midterm exam, plotting. Ito, pati yung case study na compliance. Okay, compliance. Okay, course total. And then, download ko na. Okay, so ito yung file name. So halimbawa lang naman yan. Okay, so since may grade, okay, so gagawa tayo ng grades, di ba? Tapos ikakopy natin yung grades sa class record natin. Then, so medyo mahirap siya gawin. I mean, yung paggawa ng grade or pag-compute kasi meron tayong sinusunod na transmutation table. Okay, so share ko na lang kung ano yung ginawa ko. Paano ko i-compute yung grades nila. Okay, so hide ko na lang muna ito and then hide. Enable editing. Okay, so share ko na lang. Baka magamit nyo ito later on. Okay, so insert. Tapos, ito ay insert there. Okay, so ito ay quiz 1. Okay, so quiz 1. Okay, so sa transmutation table natin, meron tayong equivalent grades sa mga quiz. Di ba? So quiz 1 is 15 points. So, and then dito sa
Okay. I mean, activity 1 pala ito. And then ito ay activity point of view. Okay. Okay, so yung gagawin ko rito ay i-automate ko yung equivalent grade ng ng quiz. So share ko na lang, baka magamit niyo ito. Oops. Okay, so yung tanong, ilang points ba yung yung activity 1? Okay, nasa 15. So yung trick dito, kukunin ko lang yung cell name ng ng activity 1 and then punta ko rito sa ginawa kong formula. Okay. May iteration lang akong ginawa rito kaya medyo may changes. Okay. So since naka H3 na ito, so yung gagawin ko, ika-copy ko na lang. And then maglalagay ako ng equals para ibig sabihin is formula and then enter. So automated na yung pag-compute niya and then drag ko na lang. So ayun na. Okay, so kung napansin niyo, meron pa siyang mali, di ba? Kasi may dash. Okay. Okay, so yung walang output, 70 na agad. Pero depende yun sa inyo kung paano siya i-configure. So kung meron kayo dyan, ma'am and sir, na transmutation table, so pwede nyo siyang i-check kung tama yung nagawa kong formula. So okay. Then, okay, kunting delete pa. Okay. So maghanap lang ako rito ng iba. Okay, dito tayo sa, ito ay 20 points. Sigurado ako doon. Okay, so 20 points. Okay, so yung gagawin ko, kukunin ko lang yung cell name, which is J3. So, mag-replace lang ako. Okay, so H3, tapos J3. And then, ilang items yon? So, 20 points. So, pupunta lang ako rito sa 20 points na part. Okay, so ano yung mali? Kulang ako ng parenthesis. Then, copy. So, effective siya na method. Kasi nga, bakit? Kasi kung maglalagay tayo ng equivalent grade sa student na isang section which is 30 students, okay lang, di po ba? Pero kapag meron kang 10 sections na hinahawakan, tapos ilang quizzes pa yung ilalagay mo, bibigyan ng grade, so medyo matrabaho. So ayan. So ito yung ano ko ginagamit ngayon sa pag-compute ng grades. Then ano pa? Recorded naman yung video kaya medyo nasundan nyo naman yung, yung paggawa ko. Then kung gusto nyo humingi ng file, pwede man taran. Sir Ken, magtatag detail ka din mo sa imong overview. Ano pa Okay, rin sir. coverage? Doon lang, sir. Okay yun man. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Tapos na. Patikim-tikim lang muna. Share ko malang ako niya, hatom lang ako niya, highlights, medyo. Nice. Okay. So, ayun lang muna. Patikim-tikim lang muna tayo ngayon. Mamaya yung ating main event.